So may mga upo-upuan din po dito mga ka-beach. Yan. Para tayo sa rooftop ng ng barko Para tayo sa rooftop ng super ferry to go. So, mga ka-beach. Ito ang tanawin dito. Mukhang bawal maligo dito Ayun naman, ang dami naman ng kambing. Yung kambing and then yung kalabaw naglublob Ang dami mga kalabaw naglublob Ayan Medyo mainit kasi. Kaya naglulublob po sila mga ka-BJ. Yung mga kalabaw kaya naglublob po sila mga ka-BJ yung mga kalabaw Medyo mainit ang panahon. Kaga-aga pa ng oras pa lang ba ngayon? 8:30, tindi na yung ng araw 8:30 pa lang po mga ka-BJ, tindi na. Yeah, so yun po mga ka-BJ, yung mga nangingisda ata yan mga isda yan. Ito po ang ang dulo po ng ng Pantabangan Dam, yung po na vlog natin doon. So yan na po, hanggang doon yun, hanggang dulo po yung mga ka-BJ. Dire-diretso pa po yan, malayo pa po yung mga ka-BJ. Mahaba-haba ka pang baybayin dyan mga ka-BJ. Kalmado talaga ang tubig mga ka-BJ. Maganda siguro dito pag sa maga-maga, pag sikat ng araw o kaya sa hapon. Maganda rito sa itsura nito mga ka-BJ. Kasi tayo nandito na tayo, medyo patanghali na po kasi alas 8:30 na po ng umaga. Ka-BJ, mga ka-BJ, kaya itong araw talagang patirik na po mga ka-BJ ang araw dito ngayon. Luwag talaga ng Pantabangan Dam mga ka-BJ. Biruin mo yan kasi ito pong dating bayan po ito mga ka-BJ. Mula po doon sa na-vlog natin doon sa dam mismo. Sa nila doon. Hanggang dito yan. So yan, pinalubog po yan. Ginawan dam lang po. So marami po masasuplayan ng tubig dito. Para sa mga sa mga magsasaka, sa mga dating naman dito mga mangingisda po mga ka-BJ. Sasarap siguro mga dito yung mga talapyaan nila diyan, mga bagong huli. So wala naman po kabahayan dito sa paligid. Clear na clear po mga ka-BJ. Walang kabahayan. Meron kabahayan, nandun na po sila sa taas. Kasi yung mga kabahayan po dito mga ka-BJ, buhat nung ginawa na po itong dam nito, doon na po sila nilipat sa taas. Yan sa kabundukan na po yung mga ka-BJ. Doon na po sila. Dire-diretso mo yan, papunta dyan, papunta dyan. Sa Aurora na po yung mga ka-BJ. Sarap ito, magpahinga ka lang dito. Yung pag-abot sa hapon gusto mo magpapa-fresh po ng utak natin, pwede dito. Tambay-tambay. Kasi magandang tanawin. Napakalawak na katubigan. Fresh kasi ang utak natin mga ka-BJ pag nandito tayo. Napatanaw-tanaw po natin yung kapaligiran. Ang gaganda po ng mga kabundukan mga ka-BJ. So, yung mga kunting problema po natin pag andito po tayo, mababawasan mga ka-BJ. Huwag lang po kayo pupunta rito sa tanghalin tapat. Tulad nito, wala po kayo masisilungan, tirik po ang araw. Ayan, dito po sa akin talagang medyo namamasa-masa na po yung mga yung mga katawan ko mga ka-BJ sa init ng araw. Okay naman po sa katawan natin, dapat naman po maarawan tayo. Paminsan-minsan o palagi pwede. So ulitin po natin dito mga ka-BJ, mukhang bawal maligo, mukhang walang paliguan dito. Hindi pwede maligo dahil nakikita po natin sa mga kapaligiran dito, mukhang alanganin po mga ka-BJ. Hindi talaga siya pang ligo. May mga parang mga lumot-lumot na makakapal. Hindi naman totally, hindi naman lumot yan Yung talaga natural lang din talaga dyan sa gilid na yan. Na tumutubo siya. Ayan mga tumutubo po mga ka-BJ. Tapos pag mo sa gilid yan, pagtapak mo sa gilid yan, yan, putik yan. Tingnan niyo po yan sa nililigo ng mga kalabaw. Siya, maputik So kaya bawal maligo dito, hindi pwede. Ito lang, tanaw-tanaw lang po mga ka-BJ. So mas maganda siguro dito kung meron silang meron sila na mga maliliit na bangka. Ihatid ka nila doon sa laut. Tatakbo ka nila dyan sa laut. Paikot-ikutin ka dyan. Yan po ang pinaka-the best. The best po yan tulad doon sa Manila Bay.
Doon po sa Manila Bay, dati anong hindi pa nila tinatambakan, meron po sila doon na iikot doon sa laut. Magkano ba bayad doon? So, nasa mga 1 hour ka doon sa laut. Kitang-kita mo yung kabuuan ng Manila Bay, yung dito sa gilid-gilid lang, tulad ng mga Ross Boulevard, doon sa may mga bandang Luneta, kitang-kita mo dyan mga ka-BJ. So, doon sa mga bandang Cavite, kita mo yan. At MOA, kita mo yan. Doon ka sa laut. Binibiyahe ka nila doon, ikot-ikutin ka nila doon. So, yun, sana. Patok yun. Ikutin ka nila hanggang doon, no? Kung hanggang siya, bawal naman siguro pupunta doon sa ano. Bawal naman po siguro pupunta doon sa may mismo sa dam. Dito hanggang dyan lang. Ikutin ka lang nila hanggang doon sa dulo. Maganda ito. Suggestion ko lang po ito mga ka-BJ. Ang ganda nito. Ito lang ang kulang. Pero ang singil dapat naman yung medyo katamtaman lang. Mas lalo po napipil mo po kasarapan, kagandahan po dito. Pag tulad mga yan, tingnan ninyo, mga yan, ayan, andoon sila, yung mga mangingisda na yan, tulad mga ganyan, nakita ninyo sa ano natin, sa screen po natin na yon. Pero, mga yan, mga nangingisda yon. Ikutin ka doon sa kabila na yon, hanggang sa malayo. Let's say, halimbawa, mga 1 hour lang ikutin ka dyan. Maganda na yon. Pangtanggal ng stress sa katawan natin. Kasi dapat naman talaga tayo mga ka-BJ, paminsan-minsan ikot naman tayo. Huwag po tayo mag-focus lang sa trabaho. Wala na tayong pahinga sa trabaho. Ang trabaho po, pag namatay po tayo, hindi po natin madadala po yung mga pera na yan. Trabaho, hindi natin po kaya dalahin yan. Wala po tayong dala dyan. So kaya pag habang buhay po tayo, habang malakas pa po tayo, pag may time po, mag-ipon naman po tayo, kunti-kunti lang. Para sa ganito, libot-libot po tayo. Enjoy naman po natin yung katawan natin. I-enjoy naman natin. Huwag na tayong makaunang panahon na walang ginagawa kundi trabaho lang ng trabaho lang. So paminsan-minsan naman mag-ikot tayo, enjoy po tayo mga ka-BJ, bigyan naman natin yung katawan natin ng kasiyahan ng katawan natin, yung mata natin, yung utak natin naman i-refresh naman po natin mga ka-BJ. I-rewind naman po natin mga ka-BJ, kumbaga sa mga cassette nung araw, yung mga cassette nung araw, mga tape nung araw, i-rewind. Yung isip natin maganda ba? Fresh ang isip natin. Yung hindi, kasi alam po ninyo mga ka-BJ, pag puros trabaho tayo, nako, trabaho, alas 5 pa, gising na tayo, tulad natin dyan sa Metro Manila, alas 4 pa, alas 4 ng madaling araw, alas 5 madaling araw, gising ka na. Kasi pag gigising ka ng alas 7, alas 6, wala na. Late ka na dahil sa sobrang traffic. Tapos hapon, pagdating mo naman dyan sa bahay, hating gabi na, uwi na, wala na, tulog na. Sabi nga ng mga iba dyan, uuwi, papasok sila sa trabaho, tulog pa yung mga anak nila. Pagdating nila sa bahay, tulog pa rin ng anak. Dahil, siyempre, madaling araw pa sila alis na, maga-maga pa. Pagdating sa bahay, hating gabi na, tulog na yung mga anak. So, naman po natin yung utak natin mga ka-BJ. Ibahin na naman natin. Kasi pag sa ganito, wala. Tapos trabaho. Ang inisip natin, trabaho lang, sahod, tapos bayad ng utang rito, utang doon. Yun po ang pinakamasaklap mga ka-BJ. Ha? Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Yung sumasahod ka tapos paghawak mo sa kamay mo, bigay, wala na. Yun na lang iniisip mo. So, kung mag-ikot-ikot po tayo sa ganito, at least, wala, relax. Makikita mo yung kagandahan dito sa paligid, nakikita mo yung kagandahan ng mga ukit ng mga bundok yan. Yun po talagang ukit ni Lord yan. Tapos makikita po natin ito kagandahan po ng mga katubigan po dito mga ka-BJ, yung mga iba po dyan sa karagatan, sa beach, kahit saan po, maglibot-libot po tayo mga ka-BJ. Pampabata po yung mga ka-BJ. Ako tulad ko kaya pinilit ko po itong mag-vlog dahil mahirap pag nasa bahay na lang tayo. Mag-vlog kung saan tayo pupunta. Maano po yung utak natin, yung katawan natin, ma-exercise po yung mga katawan natin. Sa hapon na, uupo lang po kayo dito.
So ayan na po yung hanging bridge na dinaanan natin mga ka-BJ. Nilalakaran natin.